upang mailigtas ang sarili. Hindi siya nakipagkompromiso upang manatiling ligtas. Sa ating mga Pilipino, pamilyar sa atin ang ganitong sitwasyon. Marami sa ating mga kababayan ang tahimik na nagdurusa. Mga kabataang pinipiling maging tapat kahit tinutukso ng pandaraya. Mga taong nagsasabi ng totoo kahit sila ang napapahama. Sa ating kultura, madalas makisama kaysa maging totoo. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang katapatan ay hindi laging nagdadala ng palakpakan o kasiyahan. Bagkus, madalas ito ay nagdadala ng krus. Sa harap ng Sanhedrin, nananatiling tapat si Jesus. Tapat sa Diyos, tapat sa kanyang misyon, tapat sa pag-ibig. Ang tanong para sa atin, handa ba tayong manatiling tapat kahit tayo ay hindi maunawaan, maparatangan o mapag-iwanan? Tunghayan po natin ang ikatlong estasyon. Basta ninyo ang mula ang propeta na sa harapan ninyo! Ano ba ang balita? Nadakip ang taong nagngangalang Jesus. Basta ninyo! Mukhang bulaan ang taong nadakip. Pwede daw ang tao na yan. Anong kaguluhan ito? Sino ito? Bakit niyo siya dinala dito? Hindi namin siya dadalhin sa iyo kung wala siyang kasalanan. Hindi naman pala eh. Eh di kayo ang humatol sa kanya, wala kaming kapangyarihan gawin ng paghatol, kundi ikaw lang! Ano ba ang problema sa taong ito? Siya daw ang hari ng mga Hudyo! Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Tulungan ako. Taga saan ka? Tulungan. Anong pangalan mo? Totoo ba ang pinararatang nila sa'yo? Sumagot ka! Hindi mo ba alam na may kapangyarihan na akong palayain ka? O ipawalang sala? Bakit ayaw mong magsalita? Ikaw na ang nagsabi. Wala akong makita ang kasalanan ng taong ito. Ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyo palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hagupitin at pasakitan ng taong ito. Tumalag ang Pilato! Kamatayan ang mga Islami sa taong ito! Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoong Jesus, sa harap ng Sanhedrin, ikaw ay hinatulan ng walang katarungan. Pinaratangan ng walang sala at pinatahimik dahil sa iyong katapatan sa katotohanan. Sa iyong katahimikan, itinuro mo sa amin ang tunay na katapatan ay nananatili kahit sa gitna ng pang-aapi at maling paghusga. Idinadalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas na maging tapat sa katotohanan sa aming pang-araw-araw na buhay. Lalo na kapag kami ay inuusig, minamaliit, o hindi nauunawaan. Turuan mo kaming manindigan para sa tama ng may kababaang loob at tapang. Naway piliin namin ang katapatan sa iyo, higit sa takot,
kaginhawahan